Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Nora Tibon, Remedios Mangusin, Michelle Yucogco, Bernadette Ponteres, Romel Piasidad ng Bukidnon, at hello po kay Ma'am Yoli Vicedo ng KSA. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Na yung series po natin ay patungkol po sa the Lordship of Christ over all things. Ang ating Panginoong Jesucristo ay Panginoon ng lahat ng bagay at Panginoon ng lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya po, dahil ang Panginoong Jesucristo ay Panginoon ng lahat, ibig sabihin po, lahat ng aspeto ng buhay natin ay nagkakaroon ng kaayusan. If Jesus is not the Lord of all, He's not the Lord at all. Ibig sabihin, lahat ng parte ng buhay natin, lahat ng aspeto ng buhay natin, pinapasakop natin sa ilalim ng pagkapanginoon ni Kristo. Na yung pag-aaralan po natin, matatagpuan po sa Acts chapter 16 verse 34. Now, bigay ko lang po muna yung background nito. Si Apostol Pablo po kasama si Silas ay nakulong during this time. At yung time kasi na yun, nagpalaya sila ng demonyo, tapos sila pa yung nakulong. And during this time, umahawit sila ng hymnals. Siguro madaling araw, nagpupuri sila sa Panginoon. Just imagine that, yung paa nila nakaipit sa mga kahoy. Tapos, yun yung pinaka-posas nila. Sumasamba pa rin sila sa Panginoon, nagpupuri sila. During that time, niyanig yung pundasyon ng kulungan at nakalag yung mga kadena nila. At siguro nagliparan yung mga pintuan ng kulungan. At yung jailer, yung tagapagbantay dito, nakita niya, wasak na yung mga pintuan, siguro nagbagsakan. Tapos sabi niya, siguro wala na dito, nagsitakas na sila. Ang gagawin niya sana na magkukumit siya ng suicide. So sabi rito sa verse 27, the jailer woke up and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself. Bakit niya papatayin yung sarili niya? Kasi po, during that time, kapag ikaw ay natakasan ng mga preso, ang katumbas nun buhay mo. So sabi dito, he was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. Meron po tayong ilang example niyan. For example, sa Acts chapter 12 verse 19. Ito po yung sa panahon ni Herodes na natakasan sila ng mga prisoners kagaya ni Peter. After Herod had a thorough search made for him and did not find him, he cross-examined the guards. Binalikan niya yung gwardiya, cross-examine niya. Tapos nang nakita niya na talagang natakasan sila, sabi dito, in order that they be executed. So pinatay niya yung mga gwardiya. So ganun po kabigat kapag natakasan ka ng mga preso. Pero during this time po mga kapatid, nung papatayin na ng jailer yung kanyang sarili, sabi ni Apostol Pablo, don't harm yourself, we are all here. Huwag kang mag-alala, no? Nandito pa kami, huwag mong saktan yung iyong sarili. At yung jailer nga dito, tumakbo ron sa loob ng kulungan, may daladalang nagpadala sa ng yung torch. And sabi rito, the jailer called for lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, sirs, what must I do to be saved? Siguro yung jailer dito, familiar na sa mga preachings ni Apostol Pablo, yun agad yung tanong niya, anong kailangan kong gawin para maligtas? And verse 31, they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo at ikaw maliligtas, ikaw at ang iyong sambahayan. And then sabi dito, then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately he and all his household were baptized. At ito na po yung verse natin ngayon. The jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole household. Sa Tagalog po, pagkatapos sila isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain, masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y sumasampalataya sa Diyos. So ito po ang ating topic ngayong umaga. Jesus claims all of our relationships. Ang Panginoong Jesucristo, pag dumating sa buhay mo, hindi lang ikaw ang mababago, pati yung iyong relasyon, pati yung iyong buong pamilya.
Ito po ang una nating katuruan ngayon. Our true joy involves the salvation of our family. Yung totoong kaligayahan natin ay may kinalaman sa kaligtasan ng ating pamilya. Kaya mga kapatid, kahit maging successful ka, gaya nitong jailer na ito, siguro successful to sa buhay, no? The fact na siya yung magpapakamatay, malamang siya yung chief dito na jailer or maybe some kind of a position. So, siguro maganda yung position niya dito, pero it doesn't matter eh. Kahit ano pang maging position natin sa buhay, kahit ano pang achievement natin, kahit ano pang makamta natin sa buhay, kahit anong success magkaroon tayo, pero kung hindi naman ligtas yung ating pamilya, hindi rin tayo magiging masaya. Our true joy involves the salvation of our family. Pangalawa po, our mission is to build a Christ-centered family. Yung mission po natin ay yung buong pamilya natin ay pagharian ng ating Panginoong Jesucristo. Siya yung maging sentro ng ating pamilya, ng ating mga relasyon sa asawa, sa anak, sa magulang. So, tingnan niyo po yung verse natin, no? Una yung true joy. Sabi dito, He was filled with joy. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambayan sapagkat sila ay sumasampalataya sa Diyos. So that's number 1. Number 2, our mission is to build a Christ-centered family. Yung preaching po ni Apostol Pablo, laging Christ-centered yan. For sure, no, nung inimbitahan nila si Apostol Pablo at si Silas patuloy nangaral sa kanilang tahanan, ang preaching lang naman ni Apostol Pablo talaga repentance, forgiveness, paghahari at pagkapanginoon ni Kristo. At itong mga Philippian jailer na ito, pati yung kanyang buong sambayan na nampalataya sa Panginoong Jesucristo. At sila na yung mga tao na bumubuo ng mga miyembro or nung simbahan o nung iglesia doon sa Philippi. Kasama po si Lydia, yung isang businesswoman. So, sa atin po yung pinaka-mission natin, hindi lang tayo makakilala sa Panginoon, kundi makakilala din yung isang buong pamilya natin, at tayo ay, tumindig sa isang matibay na pundasyon. At ang pundasyon po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. So lahat po tayo may misyon. Ano po yung misyon natin? Dalhin yung ebanghelyo sa ating mga tahanan. So si Apostol Pablo tsaka itong Philippian jailer, hindi lang sila nagstay doon sa sa lugar na yun eh. Ang ginawa ng jailer, dinala pa yung nung jailer, sila Apostol Pablo doon sa kanilang tahanan para maipangaral at maiparating yung ebanghelyo sa tahanan ng jailer. So, ganun din sa atin, no? Yung pinaka-mission natin, dali ng ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo sa ating tahanan. Ang lahat ng membro ng pamilya natin makakilala sa ating Panginoon. At tayo ay magkaroon ng Christ-centered family. Yan po yung pinaglalaban natin. Yan po yung pinaka-mission natin. And point number 3, our family will only be transformed under the Lordship of Christ. Alam niyo po, yung pamilya natin, kapag yan malayo sa Panginoon, puno yan ng hidwaan, hindi pagkakaunawaan, minsan yung sugat, pag nasugatan, palalim, kailangan yan healing. At yung healing matatagpuan lamang po sa ating Panginoong Jesucristo. Yung ating pamilya matratransform lang, magkakaroon lang ng pagbabago yan kung yan ay nakay Kristo. Our family will only be transformed under the Lordship of Christ. Kaya yung mga pamilya po natin, mga kapatid, no? Pag nag-away, madalas, no, hindi magkasundo talaga kasi nga walang common ground. Masarap mag-away kapag meron kayong common ground. Ano yung common ground natin? Si Kristo. Na kailangan talaga nating mag-ayos at the end of the day kasi meron tayong common ground. Kapwa tayo, mananampalataya. So our family will only be transformed under the Lordship of Christ. Yung pamilya po natin, pinapasailalim natin yan sa pagkapanginoon ni Kristo. Again, Jesus claims all of our relationships at dapat ang Panginoong Jesucristo ang maghari sa ating mga pamilya. Panalangin natin po yan, no? Na yung ebanghelyo dumating sa ating pamilya, tanggapin ng bawat member ng pamilya, tayo pagharian ng Panginoong Jesucristo, maayos po yung ating mga relasyon sa pamilya. So bilang aplikasyon po, number 1, find true joy by bringing the gospel home. Minsan we find joy in wealth. We find joy in success. Pero kahit po magkaroon tayong kayamanan, magkaroon tayo ng katagumpay,
pero kung yung mga miyembro ng pamilya natin malayo sa Panginoon, hindi rin po talaga tayo magkakaroon ng lubos na kaligayahan. Ay, wag po nating sarilinin ang ebanghelyo sa ating mga buhay. Kung ikaw ay kabataan, naligtas ka, umaattend ka sa mga Christian communities, wag mong hayaan na ikaw lang yung ligtas. Wag mong hayaan na ikaw lang yung nakasumpong sa Panginoong Jesucristo. Dalhin mo yung ebanghelyo sa iyong tahanan. At yung mga magulang ay makakilala rin sa Panginoon. Find true joy by bringing the gospel home. And number 2 po, fight for a Christ-centered family. Kung maikipaglaban ka na rin para sa pamilya, ito ipaglaban mo. Na yung pamilya mo maging Christ-centered. Pag sinabi natin Christ-centered, ibig sabihin, umiikot at nagdidesisyon yung pamilya natin around the Lord Jesus Christ. Kasi si Jesus ang sentro. Ibig sabihin nun, gumagalaw yung pamilya natin, umuusad ng ang Panginoong Jesucristo yung nagpapatakbo. Ang gospel yung nagiging fuel para umusad yung ating pamilya. Pag sinabi natin Christ-centered family, laging si Jesus ang basihan ng ating mga desisyon sa pamilya. At pag meron kang Christ-centered family, mag-aaway pa rin kayo, may mga gusot pa rin, may mga yun, hindi pa rin pagkakaunawaan, pero lahat ng yun maaayos. Kasi meron kayong common ground sapagkat si Kristo ang sentro ng iyong pamilya. Yan po ay paglaban natin, Christ-centered family. Ang kasunod po niyan, form a godly culture under the Lordship of Christ. Tayo po ay nagfo-form. Pag sinabing form, naghuhulma, minumold natin yung ating family. Kasi kung ang isang pamilya malayo sa Panginoon, yung kultura niyan talaga hindi maganda. Pag malayo sa Panginoon, siyempre meron kayong sariling kultura, meron kayong sariling way ng pag-aaway, pag hindi kayo nagkakanan, bulyawan dito, sakitan at kung ano-ano pa. At iba-iba yung godly culture eh. Pag sinabing godly culture, maka-Diyos na kultura. Meron kayong mga kapamaraanan na ginagawa araw-araw na nakakalugod sa ating Diyos. So, when we say form a godly culture, ito yung natututunan natin na sama-sama tayong nananalangin, sama-sama tayong pumupunta sa mga gawain sa iglesia, at meron tayong family devotion. So, form a godly culture under the Lordship of Christ. Ito po talaga yung natin isa sa mga battles natin, na yung pamilya natin mahulma, ma-mold, na merong maka-Diyos na kultura sa ilalim ng pagkapanginoon ni Kristo. Kasi po, hanggat hindi si Kristo ang nagiging Panginoon ng ating pamilya, magulo po yan. Let's say sa marriage pa lang wala pa sa mga anak muna, marriage. Pag si Jesus ay hindi sentro ng marriage, at yung marriage o yung buhay pag-asawa ay hindi nasa ilalim ng pagkapanginoon ni Kristo, magulo po yan. No? Yung away nyo malala. No? Yung hindi nyo pagkakaunawaan, malala. Yung walang limit yung away dyan eh. Magsigawan kayo, magsakitan kayo, pataasan ng pride, nag-aaway na kayo, wala pang ni isa man mag-concede para mag-apologize. Magulo po ang buhay kapag malayo sa Panginoong Jesucristo. Pero once si Jesus Christ yung pumasok sa marriage, nagkakaroon po ng kaayusan. Kaya po, hinuhulma natin yung marriage natin, pag-parenting, lahat po yan sa ilalim ng pagkapanginoon ni Kristo. Tapos everything will fall into place. Magkakaroon po ng kaayusan. Not perfectly, pero as we grow, as we become mature in the faith, lalo pong gumaganda yung ating pagsasamahan sa pamilya. Ang pag-asa lang po talaga ng pamilya, si Kristo. Kaya po ipaglaban po natin yan. Let's form a godly culture under the Lordship of Christ. Now, para po sa ating discussion, how does the Lordship of Christ affect our human relationships? So, pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Now, samahan niyo po ako sa panalangin. Kausapin natin si Lord. Ipasakop natin yung ating mga pamilya sa ilalim ng pagkapanginoon ni Kristo. Lord God, thank you for the gift of my family. I pray that our true joy would come from knowing you and seeing our loved ones saved by your grace. Help me to bring the gospel home
so that Christ may be at the center of everything we do. I ask for strength to fight for a Christ-centered family, even when challenges come. Transform us, Lord, under your lordship, and let our home reflect your love. Help us to form a godly culture that honors you in all things. I trust in your power to change and guide us. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating daily devotions. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. At kung kayo pa may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.